mabait, matalino, at paborito ng klase. Si Stanley, kahit wala siyang baon araw-araw, pero ang kanilang gurong matakaw ay pilit kinukuha ang pagkain ng mga bata. At nang mapagbintangan si Stanley na inagaw ang dapat, sanay para sa guro, nagalit ito at pinarusahan siya. Sa simula ng pelikula, dumating si Stanley sa paaralan na may mga pasa sa mukha. 1 oras pa bago magsimula ang klase, kaya inaliw muna niya ang sarili sa paggawa ng kung ano-anong kakaibang tunog hanggang sa dumating ang kanyang mga kaibigan. Pagdating nila, pinangunahan pa niya ang buong klase sa pagkanta ng isang awit. Ang English teacher nilang si Rosie ay tunay na maalaga at mapagmahal sa mga bata. Masaya at engaging ang paraan ng kanyang pagtuturo kaya siya ang paborito ng lahat. Napansin ni Rosie ang mga pasa sa mukha ni Stanley at nag-alalang tinanong kung paano niya iyon nakuha. Ngunit tulad ng nakasanayan, gumawa na naman si Stanley ng isang malikhaing kwento. Sinabi niyang tumalon daw ang kanyang ina mula sa isang bus para saluhin siya pero hindi ito umabot kaya nahulog siya sa kalsada. Natawa na lamang si Rosie at ang kanyang mga kaklase at hindi na nila inusisa ang tunay na dahilan ng mga pasa. Pinapunta siya ni Rosie sa banyo upang maghilamos. Sa banyo, nakasalubong niya ang kanyang hindi teacher na si Mr. Verma. Kilala si Verma bilang isang walang kahihiyang matakaw na laging nakamasid sa mga lunchbox ng mga estudyante na tinatawag na daba. Dahil sa kanyang hindi kanais-nais at masungit na ugali, tinawag siyang kadus ng mga bata. Inutusan niya si Stanley na bumalik agad sa kanyang silid-aralan. Sumunod na klase ang science na pinangungunahan ni Mrs. Yer. Napansin niyang may ilang pahina na nawawala sa libro ni Stanley. Nang tanungin siya, sinabi niyang pinunit daw iyon ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pinagbigyan siya ng guro, ngunit pinayuhan na maging mas maingat sa susunod. Pagkatapos nito ay ang hindi class na tinuturuan ni Cadus. Puno ng nganga ang kanyang bibig kaya hirap siyang magsalita ng malinaw, ngunit tila wala siyang pakialam sa kalidad ng edukasyong ibinibigay niya. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang mga baon ng mga bata na karamihan ay lutong bahay at masasarap. Uso sa paaralan na lahat, pati mga guro, ay nagdadala ng pagkain para kainin sa tanghalian. Si Cadus lamang ang hindi nagdadala ng sariling daba, ngunit labis ang pagnanasa niya sa mga baon ng iba. Dahil dito, kinakabahan ang mga estudyante tuwing lunch break kapag nasa paligid siya. Habang nagtuturo siya, may isang batang palihim na nagbukas ng kanyang lunchbox at kumuha ng kaunting pagkain. Naamoy iyon ni Cadus at tuluyan na siyang nawalan ng konsentrasyon sa pagtuturo. Tinanong niya kung sino ang nagbukas ng daba, ngunit walang umamin. Dahil sa labis na pagnanais makakain, umalis siya ng silid at nagtungo sa teacher's room. Dahil wala siyang sariling baon, naghanap siya roon at nakakita ng isang lunchbox na puno ng gulab jamon. Agad niya itong kinain at ibinalik ang kahon bago pa siya mahuli. Pagsapit ng lunch break, sabay-sabay na binuksan ng mga bata ang kanilang mga lunchbox na naglalaman ng iba't ibang putahe. Habang masayang kumakain ang lahat, si Stanley naman ay naglalakad-lakad lamang sa loob ng silid-aralan at pinagmamasdan sila. Tinanong siya ng kanyang kaibigang si Aman kung ano ang kakainin niya. Sumagot si Stanley na bibili na lang siya ng street food sa labas ng paaralan. Nag-alok si Aman na makihati na lang siya dahil marami raw ang ipinabaon ng kanyang ina. Ngunit biglang sumabat si Cadus at pinigilan siya. Pinahiya pa niya si Stanley dahil hindi ito kailanman nagdadala ng sariling daba. Matapos pigilan ang bata na makakain, walang kahihiyang humingi naman siya ng bahagi ng pagkain ng ibang estudyante. Labis na ikinainis ng mga ito. Samantala, si Stanley ay umiinom ng tubig mula sa gripo. Dahil nagsinungaling siya na bibili ng street food, tubig na lamang ang hinihingi niya sa kanyang mga kaibigan upang maibsan ang gutom sa natitirang oras ng maghapon. Pagkatapos ng klase, pumipila ang mga bata sa isang tindahan para bumili ng chichirya at inumin. Ngunit si Stanley na walang kinain buong araw ay tahimik na umuwi na lamang. Kinabukasan sa paaralan, nagkaroon ng pagtatalo si Stanley at ang kanyang ka-seatmate dahil nagbabanggaan ang kanilang mga braso habang nagsusulat. Hindi man lang inalam ni Mrs. Yer ang dahilan ng alitan at agad silang pinalabas ng silid-aralan. Pagsapit ng lunch break, muli na namang walang dalang lunchbox si Stanley. Ngunit sa pagkakataong ito ay may isang batang palihim na nagbahagi ng pagkain sa kanya nang hindi nalalaman ni Cadus. Sa teacher's room, nang alukin siya ng cookies ng isang kasamahan, alam na ng mga kapwa niya guro na hindi siya tatanggi sa pagkain kahit ano pa ang mangyari. Kapag hindi siya inaabutan, tatanungin niya kung ano ang kinakain nila
at tititigan iyon ng may pananabik. Kaya nagmumukha pang maramot ang iba kapag hindi siya binibigyan. Kalaunan sa kanyang klase, muli na namang nagbanggaan ang mga siko ni na Stanley at ng kanyang ka-seatmate habang nagsusulat. Napansin ni Cadus na kaliwete si Stanley at inutusan siyang gamitin ang kanang kamay sa halip. Pagkatapos ng klase, nagpa siya ang mga bata na maglaro ng football at inanyayahan din si Stanley. Noong una ay tumanggi siya dahil kailangan pa raw niyang tawagan ang kanyang ina. Binigyan siya ni ama ng teleponong nakatago sa lihim na kompartimento ng kanyang bag. Nagkunwari si Stanley na may kausap at sinabi niyang pinayagan siya ng kanyang ina na magtagal sa labas. Naglaro sila, kumain at masayang nagsama-sama. Kinabukasan, binigyan ni Rosie ng marka ang sanaysay ni Stanley at natawa sa nakakatawa nitong estilo ng pagsusulat. Humanga siya sa pagiging malikhain nito, kaya binigyan niya si Stanley ng candy bilang papuri. Ipinaalam din niya sa klase na pagkatapos ng Christmas break ay mas hahaba ang oras nila sa paaralan para sa dagdag na klase. Pinayuhan niya ang mga bata na magdala ng mas malaking lunchbox dahil baka magutom sila sa maghapon. Napansin din ni Rosie ang problema ni na Stanley at ng kanyang kaibigan sa pagsusulat. Nang malaman niyang kaliwete si Stanley, pinagpalit lamang niya ang kanilang upuan at agad na naayos ang suliranin, isang bagay na hindi man lang napansin ng ibang guro. Noong ika-12 ng Disyembre, naalala ni Stanley ang kaarawan ni Rosie at binigkas niya ang isang nakakatawang tula na siya mismo ang sumulat. Natawa si Rosie sa kanyang pagiging cute at binigyan siya ng isang tsokolate. Kalaunan, makikita si Stanley na ibinabahagi ang tsokolate sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa unang araw matapos ang Christmas break, maraming masasarap na pagkain ang niluto ng mga magulang upang hindi magutom ang mga bata sa mahabang oras ng klase. Nakalagay sa harapan ng silid ang kanilang mga lunchbox at hindi iyon maiwasang mapansin ni Cadus. Lalo siyang naakit sa lunchbox ni Aman na may 4 na kompartimento. Halos hindi siya makapagturo dahil bawat ilang segundo ay naaagaw ng mga baon ang kanyang atensyon. Bago mag-lunch break, nasa kabilang dulo siya ng paaralan at may ibang klase na hinahawakan. Sa halip na magturo, ikinukumpara pa niya ang mga lunchbox at masiglang nagkukwento tungkol sa pagkain habang sabik na hinihintay ang oras upang matikman ang baon ni Aman. Pagkatapos ng period, dali-dali siyang tumakbo papunta sa silid ni na Stanley, ngunit napatigil siya ni Mrs. Iyer sa daan. Pagdating ni Cadus sa silid-aralan, ubos na ang lahat ng pagkain. Labis ang kanyang galit, ngunit hindi niya ito maibuhos sa mga bata. Nang malaman niyang ibinahagi ang pagkain kay Stanley, agad niya itong inakusahan na umaasa lamang sa mga kaibigan. Naiwang napahiya ang kawawang bata matapos ang insidenteng iyon. Kinabukasan, umiwas si Stanley sa pakikikain sa mga kaibigan at sinabi niyang uuwi siya upang kumain ng mainit na lutong bahay ng kanyang ina. Samantala, si Cadus naman ang sumasama sa mga estudyante at walang kahihiyang inuubos ang kanilang mga baon. Nagpatuloy ito ng ilang araw hanggang may isang batang nakapansin na hindi naman talaga umuwi si Stanley para kumain kundi gumagala lamang sa mga kalapit na kalsada. Kalaunan, kinompronta nila siya tungkol dito ngunit mabilis siyang nakabawi at sinabing lumipad ang kanyang mga magulang papuntang Delhi kaya walang nagluluto sa kanilang bahay. Nag-alok ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya. Nagplano silang magtago mula kay Cadus at sabay-sabay na kumain hanggang sa makabalik ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, masiglang pumasok si Cadus sa silid ngunit nadatnan niyang walang laman ang klase. Hinanap niya ang mga bata sa buong paaralan ngunit wala siyang makita. Nang kalaunan ay tanungin niya kung saan sila nagpunta. Sinabi ng mga bata na pinakain sila sa labas upang hindi magkalat sa loob ng silid. Sa mga sumunod na araw, iba-iba ang sinasabi nilang lugar kaya araw-araw ay nagugutom si Cadus. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging iritable at mainitin ng ulo. Isang araw, natuntun din niya ang mga bata sa rooftop at nalaman niyang sadyang nagtatago ang mga ito para kay Stanley. Sa tindi ng galit, minamaliit niya si Stanley at inutusan itong magdala ng sariling daba o huwag nang pumasok sa paaralan. Tumimo ng husto kay Stanley ang masasakit na salitang iyon, kaya kinabukasan ay hindi na siya pumasok. Habang wala siya, ginanap ang audition para sa isang inter-school dance performance. Alam ng kanyang mga kaibigan na si Stanley ang pinakaangkop na kandidato, ngunit hindi nila alam kung paano siya makokontak. Sinubukan pa nilang tawagan ang numero ng kanyang ina, ngunit nalaman nilang hindi ito gumagana. Inisip na lamang nilang may pagkakamali at hindi na iyon pinansin. Nagsimulang mapansin ng mga guro ang kanyang pagkawala, kabilang na si Cadus na nakaramdam ng pagsisisi sa paglabas ng kanyang galit sa bata.
Isang araw matapos ang klase, nakita ng mga lalaki si Stanley sa labas at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa dance program. Pagkatapos nito, nagtungo si Stanley sa lugar kung saan ginaganap ang rehearsals. Mula sa malayo ay pinanood niya ang mga batang nagsasanay at lihim na inaral ang mga galaw. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang hinahanap ni Rosie sa klase at nag-aalala na rin ito. Sa wakas, sinabi ni Naaman at ng grupo ang totoong dahilan ng pagliban ni Stanley. Labis na nandiri at nabigla si Rosie sa katotohanang naapektuhan ang edukasyon ng isang estudyante dahil lamang sa isang lunchbox. Pagsapit ng lunch break, nilapitan niya si Cadus at inalok ng isang kahon ng cake. Nang magkunwaring nag-aatubili ito, tinanong niya kung ipinagmamalaki ba niya ang pangbubuli sa mga estudyante. Tinawag pa niya itong matakaw at nagbantang magsusumbong sa prinsipal. Natakot at napahiya si Cadus kaya nagmakaawa na huwag siyang isumbong. Nang hapong iyon, muling pumunta si Stanley sa rehearsal at nagsanay ng mag-isa. Napansin siya ng dance choreographer at inimbitahan siyang opisyal na sumali. Kinabukasan, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagdala si Stanley ng sarili niyang daba sa paaralan. Mayroon itong 4 na kompartimento na puno ng masasarap na lutong bahay na pagkain. Iniabot ni Stanley ang kanyang daba kay Cadus at mahinahong humingi ng pahintulot na makapagpatuloy pa rin siyang pumasok sa paaralan. Dahil sa labis na kahihiyan, hindi napigilan ni Cadus ang mapaluha. Nalaman ng prinsipal ang nangyari kaya ipinatawag niya si Stanley at ang kanyang mga kaibigan sa opisina. Doon ay sinabi niyang nagbitiw na sa tungkulin si Cadus at nag-iwan ito ng sulat kamay na liham ng paghingi ng tawad para kay Stanley. Sa liham, nangako si Cadus na hindi na siya babalik pa sa paaralan. Dumating ang araw ng dance program at si Stanley ang napiling maging host dahil sa kanyang natural na karisma. Marami ang humanga at pumuri sa kanyang naging performance na labis niyang ikinatuwa. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ni Rosie at inalok na ihatid pa uwi. Tumanggi si Stanley at sinabing hinihintay siya ng kanyang ina sa loob ng isang sasakyan. Ngunit kalaunan ay napatunayang hindi iyon totoo nang ihatid siya ng prinsipal pa uwi. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan na si Stanley ay isang ulilang bata na nagtatrabaho sa restaurant ng kanyang tiyuhin. Pagdating niya roon, sinampal siya ng lalaki dahil sa kanyang pagkahuli at agad siyang pinagtrabaho. Ilang beses na rin pala siyang sinasaktan nito, dahilan kung bakit madalas may mga pasa ang kanyang mukha. Dahil nais niyang makibagay sa kanyang mga kaibigan, gumagawa siya ng kung ano-anong kwento tungkol sa kanyang mga magulang. Ngunit dahil wala namang nagluluto para sa kanya, hindi siya kailanman nakakapagdala ng baon sa paaralan. Ang tanging taong may malasakit sa kanya ay ang kusinero sa restaurant na si Akram. Siya ang nag-impake ng mga natirang pagkain mula sa restaurant na napunta kay Cadus noon. Nangako si Akram na araw-araw niya itong gagawin nang hindi nalalaman ng tiyuhin ni Stanley. Kinabukasan, pumasok si Stanley na may dalang daba na puno ng pagkaing inihanda ni Akram. Ibinahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan habang ipinagmamalaki na ang kanyang ina ang nagluto ng lahat. Sa huling eksena, makikitang ibinabahagi niya ang kanyang daba sa mga guro, sa kanyang mga kaibigan at maging sa janitor ng paaralan. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.